for today's video, I will discuss to you kung paano kumikita bilang estudyante. And tara, i-discuss na natin. Number one po, nung hindi pa ako nag-aaral ng college, napasukan po ako sa isang restaurant, yung pinagtatrabuhan ng tito ko, and nag-arrange lang ng sahod ko noon ng 200 per day and 1,200 per week dahil day off namin sa linggo. Then, tumagal yun ng 2 months and also natigil na din nga ang trabaho namin kasi nga yung nagsara yung restaurant na pinagtatrabuhan ko, kaya huminto ako. Then at the same time po, nagkaroon ng bukas na enrollment or admission sa isang college dito sa aming lugar. Then ayun nga, through online platforms nag-enroll po ako doon sa pinapasukan ko ngayon. Then yun, sa naipon ko naman nung nagtatrabaho sa restaurant, nakabili ako ng cellphone worth of 8,000, range of 8,000, mga 7,999 siya. Then yung screen protector pa nasa 300, then yung case or yung cover nasa 150. Bale, nasa 8,500 din yung 8,500 din siguro yung nagastos ko nun kasi nga pamasahe pa. Then ayun nga, nagsimula yung pagpasok ko ng college as first year. Then July 25, 26, yun, face-to-face admission yun. Tapos yung process ng pag-enroll, tsaka yung pagpapasa ng mga requirements. Tapos then yun nga, muntikan pa ako hindi maka-enroll kasi naka-ripped jeans. Then yung pantalon ko kasi dati wala pa dahil nga naghahalot pa ako sa damitan ko, wala akong makita, kaya yung sinasuot ko kasi sanay ako dating ganun ang suotin kasi nga ayan, nagtatrabaho lang naman ako sa resto. Then wala naman kaming sinusunod na uniform policy o yung sinusuot na talagang pantrabaho. Ang normal lang sinusuot yung parang yung simpleng damit, tapos nakapantalon, din kahit nakatsinelas na lang okay lang. Dahil hindi naman required dun sa aking pinagtatrabuhan. Then yun na nga, yung step 1 pa lang, sobrang tagal na kasi ang haba ng pila. Then siyempre nakapasa naman nung step 1, then nag-proceed na tayo sa step 2. Sa step 2 naman ay yung pagtitingin ng height, yun, basta yun. Tapos yung step 3 yata nun ay yung pagpapasa na ng grade, form 1, 3, 7, etc. Tapos yun, nakapasa, then na-proceed na yung aking COE, Certificate of Enrollment. Then yun, nakauwi na ako. Nag-start ako ng enrollment 7, tapos nakauwi ako ng 8 PM ng gabi. Kasi nga ang haba pa, kasi kung pagpapabukas ko pa nga tuloy-tuloy pa rin naman ang enrollment. Kahit yung last step ng procedure, ay mabagal ang usad. Pero nung paggabi na, medyo bumilis na kasi yung iba nagsiuwian na. Sabi ko maghintay na lang ako dito hanggang gabi, hanggat hindi ako nakaka-enroll. Tapos yun, naka-enroll na ako. Dahil sa kakaintay ay pinapasok na kami, hindi na siya nag-cut off.
nag-cut off na siya nung mag-aalas 9 na yata. Hindi din ako na umuwi yun kasi akala ko hindi ako makaka-enroll. Iiyak sana ako nun kasi parang hindi ako naka-enroll. Just yun pala yun. Success ang pagod. Tapos yun, nag-antay na lang ako ng announcement kung kailan mag-start ang klase. Then, nung first year kasi, tagsagan pa kasi ng pandemic eh. Medyo paupahan yung pandemic. 2020, 2022 to 2023. O nga, tapos online lang siya, online platform. Pero may mga circumstances naman na circumstances na naman na ano na may face to face din kaso naka face shield dapat then naka face mask para safe po sa virus na COVID-19 pandemic. So mahirap nga siya dahil nga online platform yung ginawa ng school para para tuloy-tuloy yung klase. So yun, adjustable talaga, mag-a-adjust ka talaga para nga makasabay ka. Then at the same time, ikwento ko pala yung pagkatapos ng aming enrollment, nakauwi ako nun sa amin, nakauwi na ako. Nakamotor lang kasi ako nun dahil tapos ang helmet ko pa nun, sira. Kasi nga, bago pa lang, hindi ko masyado napagandaan yung college kasi na. And then, nun, ang pag-uwi ko, brand out agad sa amin. Tapos, brand out agad sa amin. Tapos, tapos, ayun na nga, yung naipakita ko na yung COF. Then, yun, COE. Tapos, binigay din sa akin yung COR na yung mga schedule ko ng mga subjects ko. Yung una, madali lang. Kasi online dahil nga nasa bahay ka lang. Kaso, yun na nga, yung mahirap din kasi yung daily needs mo ay mahirap abutin. Kaya medyo may konting tipid talaga. Kaya hindi masyadong madali. Kaya yun, nakaraos din naman nga sa awa ng Diyos. Then, tapos, pa-sideline lang ako ng pagtatrabaho kasi nga, yung kunwari, ngayong linggo, online class kami, then next week, hindi, kunwari, Lunes, MWF, may klase kami ng MWF online, then TTHS, or Tuesday, Thursday, at saka Saturday, Sunday, wala. Then, lang yun, same as MWF ulit sa susunod na linggo. Then, yun, ganun ulit hanggang sa matapos ang wave. Then, ayun nga, nakakapag-sideline ako sa aking trabaho na nakakakita ako ng 250 per day sa loob ng 2 araw sa isang linggo. Tapos, yun, tuloy-tuloy din ang pasok. Kaya, medyo nasa-survive ko din yung load ko. Kasi kung hihingin ko pa sa magulang ko yung load ko, ay mahirap. Dahil marami kami. Kaya, yun, tipid talaga. Tapos dati, nung mga taong yun, ang load ko, unli data. Na nagkukos lang siya ng 99 pesos unli data for 1 week. Kaya, napakaswerte talaga. Then ayun nga, na medyo nakakatuwa lang kasi may mga ganung promo dati ang TNT. Ngayon kasi ngayong taon na to, 2024, malaki na ang unli data. Pero kung papansin mo, yung unli data na yung dati, 99, lang, parang mga bihira lang sa isang SIM card or rare.
na nagkakaroon ng unli data. Kasi yung kaklase ko dati na nung kaklase ko yung kasing age as childhood, ganun. Wala silang unli data. Kaya napakaswerte ko kasi meron akong ganun. Then yun, tumagal siya ng one year kasi ganun nga, online class, tas ganun. Tapos nung mga panahon din yun, nagmahal siya ng 50 pesos, naging hindi, 120 muna pala. O nga kasi 120, tapos 1 month lang yata yung tinagal nun. Then 1 month lang yung tinagal nun kasi kasi naging 120 na nga agad, tas 1 month lang tinagal nun, naging 149. Kaya yun, medyo nag-adjust talaga din sa siyempre kumikita naman ako, tapos nakakaipon din sa kita ko. Ayun, nakaka-adjust naman, tapos binibigyan pa ako minsan ng mama, ng magulang ko, yung aking mama, parents. Tapos yun, din na habit na din nga lang, at yung yung daily habit, yung ganun nga. Kada Sunday, magpapaload ng 150 para sa unli data. Yung unli data kasi kahit saan mo na gamitin. Surfing, Facebook, YouTube, TikTok. Yun, yung paggagawa mo ng mga projects like Canva. Kailangan ko din kasi ng mga data nun eh. Yung kakain talaga siya ng data. Dun, ano pa nga ba? Tapos nun, ayun na nga, yung medyo matrabaho talaga yung mga pagpasok ng college. Kasi kung di nyo na itatanong, yung college talaga mahirap. Kasi ikaw lang talaga ang gagawa niyan. Madali lang talaga kung makakahanap ko ng iyong kabady o yung kasama mo talaga sa college. Yung kasing kasing vibes, yung parehas kayo ng course, tapos parehas din kayo ng section. Yung basta kabady, yung parang kabarkada rin na good influence. Kasi nun, basta mahirap talaga. Pero kaya naman, mahirap nga lang kasi estudyante, tapos ganun nga kalaki ang gastos. Hindi ko lang alam kung may mga tao talaga na yung tuition nila is sila din ang magbabayad. Kasi yung sa aming school, ano lang siya, yung libre. Then yun nga, sa tulong ng aming butihing namamahala dito sa Calapan, kaya libre. Pero may mga may mga circumstances din na may mga panahon din na kailangan magbayad, katulad ng mga contribution para sa program, then pag mga event. Pero hindi naman siya kalakihan, hindi naman masakit sa bulsa, kaya let go lang ng go. Then yung sa pagpasok ko nga dito sa college as first year, medyo iba talaga sa nakasanayan ko nung high school. Kasi nung high school, ako yung maluwag. Kung sa madaling salita, maluwag. Pero ngayon sa college, ang higpit. Dapat talaga yung discipline. Tapos, discipline, kailangan mo din ng konting talino, sipag, tiyaga. Kasi, isang beses ka lang umabsent sa subject. Tapos, yung absent mo na yun, dun pa mismo nag-discuss yung teacher. Dun pa mismo nagbigay ng pointers yung teacher. Tapos, kung wala ka talagang matinong kaibigan na mapagtatanungan, mahihirapan din mag-explain. Alangan i-explain yung lahat sa iyo ay isang oras yun, di ba? Kaya, ganun talaga ka-disiplina. Kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang dahilan mo, kung hindi ka gagawa ng paraan, ay mahihirapan ka. Kasi nga, college yung course na yun talaga ay, kung hindi nyo na itatanong, ang course ko ngayon ay
Biz Ed Mathematics. Kaya napakahirap nga. Akala ko kasi dati, nung ako yung senior high, pumasok ako ng, ng Marine Engineering. Senior high yun, Strand. Then, ayun nga, for grade 11, maganda. Ang tataas ng grades ko, nasa line of 9. Then, yun nga, marami ako kasi katropa, kaya hindi masyadong mahirap. Katropa, kasangga, makakasama sa kainan. Tapos nung nag-pandemic talaga napakahirap, walang makain, kundi didiskarte sa ilog, sa dagat, walang makakain talaga. Buti na lang talaga kami ay may mga supply yung mga dinodonate. 3 sakong bigas, ganun. Nakatanggap kami ng 3 sakong bigas. Good for good for 1 year. Mahigit pa. Dahil kakaunti lang naman kami kumain. Then, yun nga. Nakatagal siya. Tapos may mga sardinas din binibigay. Kaya, nagpasalamat na din kami kasi nga ganun. Pero kung talagang sa ibang lugar na talagang ramdam na ramdam yung hirap ng pandemic, ay sabihin niyo pa maginhawa pa kami kaysa doon. Kasi doon sa ibang lugar, talagang walang makain. Hindi pwedeng lumabas kasi nahuhulihin. Dati nga yung kaibigan ko dati nagkwento sa akin. Sabi, binaba niya lang daw yung kanyang face mask, tapos nakita siya ng pulis. Abay, hinuli na agad. Tapos, dati yung nagpe-face mask. Pag kumain, huli din. Yung akin ng tropa, naka-face mask nga siya, Tapos uminom lang siya ng soft drinks, nakita siya ng police. Ayun, hinuli siya. Pinagamas siya dun sa may City Hall. Tapos ang tagal pa rin yung nakalaya. Kasi nga ganun. Tapos kung talagang susundin mo na lang, ay hindi na masasayang oras mo. Kasi ilang oras ka mag-iintay doon, magagamas ka pa, tapos i-orientation, tuturo pa sa iyo kung ano pa ang dapat mong sunod na gawin. Tapos yun, madali nga lang, pero mahirap din para sa iba. Kaya, lobat na ako, kaya bye-bye. Bye-bye guys. Please support our channel para sa marami pang kwentuhan.